Hello guys, magandang araw and thank you Lord sa blessings na aming na-receive for this day and welcome pong muli sa panibagong yugto ng aming buhay. For today's video, kasama po namin ngayon ang aming kapitbahay na bulinggit guys na super ang daldal, yun po ay si Samsam at yan nga po, naglalaro sila dyan ni Yayam guys. At habang ito po, yung aking kapatid ay inabot ng sipag. Hindi ko lang po alam kung ano yung nakain niya at ba't napunta siya dito ngayon. Tuloy guys, itinamaan siya ng ligaw na utos. Kaya maaga pa nga po, ikumuha na siya ng langka dito sa likod ng aming bahay para gugulayin namin dahil nga po kahapon habang naglalakad-lakad kami dito sa labasan, dito sa labas ng aming bahay, napansin ko guys, may mga bunga na naman pala yung langka na nandito sa likod namin. So, ayan po, buti na nga lang pumunta rito ito yung aking kapatid at aking nautusan nga guys. At mukhang sinisipag nga po at siya na nga rin po yung nagbalat. At para hindi pumunta dito ang Yaya Manggulo guys, nilabas nga po siya ng kanyang tatay doon sa labasan, sa labas ng aming bakuran para maglaro. Total naman guys, may mga kasama naman din siyang mga kalaro dyan. Yan din po si Samsam at lagi niyang, yan po yung kapitbahay na lagi naming nakakausap, lagi niyang nakakausap dito guys na bata kasi nga po, dadalawa lang din naman silang magkapitbahay dito na laging naglalaro. At ito nga po pala guys, tinutusan ako ng aking kapatid na kumuha ng pwedeng gawing sapin. At ito nga po nakita ko, ito yung karton dito sa aming bodega. At pagkuha ko nga po, abay may sumusunod sa atin ng mga bulinggit. Biglang pumasok ito yung dalawa guys, pero hindi sila po pwede dito kasi nga po, minsan marami pong lamok dito na nakatago lang kung saan-saan dahil nga po hindi rin namin lagi nalilinis. At yan na nga po, nilabas ko na po pala ito yung karton at siya nang bahalang maghati niyan guys. So yan, tinanggal niya lang yan at ginawa niyang sapinan dito sa langka na kanyang i-slicein. At after nga po, ikinuha ko na rin pala ito yung sangkalan. Meron po kaming malaking sangkalan dito guys na talaga namang panlaban ito pagka karne yung mga pwede mong tadtarin or yung mga kagaya nitong langka na malalaki guys. Yan, kinuha ko na yung aming sangkalan na hindi namin nagagamit at bibihira lang talaga. Yan yung sangkalan na pangmalakasan. Ito nga po palang aking kapatid, itinanggalan niya na rin ng dagta. Ito yung langka para guys, hindi siya didikit dito sa kamay natin habang ini-slice ito. So, ayan nga po, ginamit niya lang dyan na pamunas is yung karton guys. At yun talaga tayo dito sa bukid, di ba? Pagkatapos gamitin, tapon agad dyan nakakalat. Pero yan po ay nabubulok din naman. And after nga po, kailangan hugasan po muna natin ito yung sangkala na matagal lang nakatago dahil nga puro alikabok na yan siya guys. So, ayan na, dito na lang po siya nag-slice sa may lupa at tapat, hindi naman din siya maputik guys at hindi naman maalikabok. So, napakaswerte pa rin natin ngayong araw guys kasi kahit na hindi tayo nag-uutos, ayan may dumating na may dumating na gagawa at nagsungkit na nga po ng langka, di ba? Para yan po yung pinaplano ko na kunin nakaraan pa. Kaso nga lang po, hindi ko magawang sungkitin gawa nang wala pong magbabantay kaya Yayam dahil po si nanay umuwi din doon sa kanyang anak at sa apo nagbisita rin po siya at naghatid ng kailangan ng kanyang apo sa school. Kaya buti na nga lang guys, ito pumunta po yung kapatid ko ng maaga at nakuha niya po ito. At saktong-sakto rin naman ngayong weekend guys na makakaulam tayo nito dahil si nanay po ipauwi din po at may dala siyang shrimp. So ito guys, yung langka na to, ihahaluan lang natin ng shrimp. So ayan, sinisipag po talaga yung kapatid ko dyan guys kasi kahit na hindi ko inuutusan, siya na nga po nagsabi na gagawin niya at i-slice niya na nga po ito. Pero malamang guys, ito may kapalit. Alam nyo na, dahil paborito niya ang gin guys, malamang yun ang kapalit. At habang siya po ay nag-i-slice, ito po ako ay iniinit ko ito yung aming ulam kagabi, yung pinirito guys, ininit ko lang kasi sayang din po naman at masarap ito ngayong almusal sa sinangag. So ito nga po pala yung aking kapatid guys, ibising busy at itong si Yayam inakatingin din pero nga po ipilit na kinukuha yan ng tatay niya dyan kasi bawal at baka masugatan, maraming mga bato na matutulis. So ayan guys, at ito nga po pala si Samsam na kanyang kalaro, nandito rin, talagang gustong gusto ng batang ito dito guys sa bahay kasi nga po, medyo malilim siya at malawak yung natatakbo-takbuhan at sementado nga po. Kaya palagi po siyang nandito. At ito nga po pala guys, yung mag-ama, nagpaplano na lumabas para mag-joyride saglit. Dahil kagabi po sana, hindi natuloy. Dahil gabi na, kaya ayun, umiyak ang aming little boy. Kaya ngayon guys, masama ang kanyang pakiramdam. Kaya para pagpawisan siya, i-joyride po muna ng kanyang tatay dyan sa labas. At habang itong si Samsam guys, talagang mabait tong batang to guys Ito, dito muna siya at may iwan. Mag-aantay siya sa kuya niya habang nagjojor. Natawa nga po ako kanina kasi binigyan namin ito si Samsam ng pagkain ni Yayam guys na nanggaling sa ref. Pero nung nakita ni Yayam, abay inubos ng bulinggit ni Yayam guys ang pagkain ni Samsam. Kaya nung binigyan ko po ulit, ipatago na para hindi niya uubusin. At yun nga po, umalis na sila at kami naman po dito, tinatapos namin ito, yung aming lulutuing gulay para sa ulam namin. Ewan lang guys kung makahabol ito sa aming lunch. Pero
Pero okay lang din kasi meron po kaming ulam na binili galing po doon sa karinderya. At ito nga po pala, habang nag-slice yung kapatid ko dyan, nilabas ko nga po pala ito yung nabili kong tuyo nakaraan. At binigyan ko nga po siya. Nag-share tayo guys ng ating blessings kasi hindi naman natin mauubos yan. At saglit nga lang po yung joyride pala ng dalawa. Sabi ko nga po pala sa kapatid ko, itago niya na, iligpit niya na, baka maunahan pa siya ng pusa mamaya konti po. Nandyan na, pumasok na ito yung dalawa galing doon sa kanilang pagjo-joyride. Abay, na gamot na guys ang kate ng bulinggit namin. At ito nga po pala yung aking kapatid, ibinigyan na rin ng mga damit na hindi nasusuot dahil po namamasada po yan siya. At kailangan niya rin po kasi kailangan guys nakapants at nakapantalon. So ayan nga po, habang ito yung dalawa, nandito na nga po pala guys si nanay kanina. Habang kami nagdedede, habang kami ni Yayam nandito sa kwarto, bigla pong dumating si nanay na may dalang pasalubong. Ito po, may dala po siyang isda na pang ulam. Pero guys, ang isda na ito is yung bangos. Sigurado ko na dalawa lang rin talaga kami ni nanay ang kakain ng bangos na ito guys, kasi itong si Big Boss guys hindi po kumakain ng bangos kasi nga po matinik daw po. Ang gusto niya po guys is yung hindi na siya nahihirapan sa pagkain. So, ang sabi nga po ni nanay, tanggalan daw po namin ng tinik. And may dala rin po pala siya guys nito, yan, kung inyong makikita, hipon po yan siya. Kasi yung anak ni nanay, nagbebenta po ng ganito. So, marami pong dumating, kaya sabi ko kay nanay, magdala na rin po siya. Kaya, ayun guys, nagdala po siya ng aming pangsahog dito sa langka na aming lulutuin para ngayong araw. Pero, medyo marami-rami nga po pala ito yung nadala ni nanay, kaya sabi ko sa kanya, kumuha lang siya ng konti na panghalo. Kasi nga guys, marami po talaga at pwede pa naming ulamin sa mga susunod na araw. And dahil nga po tanghali na, kumain na po si Big Boss at hindi ko na rin ipakita sa inyo guys, busog na siya at yan nga po hindi na makabangon sa sobrang kaantukan niya guys at talagang pikit na po siguro yung kanyang mata. Kaya ito si nanay na dumaan lang, inapag-utusan pa nga dahil si nanay po guys galing doon sa tindahan na bumili ng coke. So ayan, pina-open pa siya guys ng electric pan, talagang tutok na tutok, gawa ng sobrang init nga po naman pala. So ayan nga guys, nag-start na kami ni nanay bago pa lang kami magluluto nitong langka. Yan, nilagyan lang po namin yan guys ng gata, 3 pirasong gata lang guys yung pinabili ko kanina kay nanay. Ito nga po pala, bago namin umpisahan, ayan, nilagalap muna namin para mabilis lang. So, nilaga ko na yan kanina guys nung wala pa si nanay doon sa uling. Para kako, pagdating ni nanay, nalulutuin namin, nadala niya nga po yung pang sahog, mabilis na lang siya. At ito nga po pala guys, nakisuyo na lang din po pala ako kay nanay kanina. Yung pagsabi niya na pauwi na siya, nakisuyo na lang ako sa kanya para bumili nito ng panggata na ilalagay natin dito sa langka. At ayan nga po guys, ang price niyan guys ng nyug dito sa amin medyo nagmamahal na. Alam nyo ba na 30 pesos na, minsan nga po yan is 35 pesos na po yan talaga yung mga malalaki. So ayan, sinanay na nga rin po pala yung naggata at pinigaan niya na rin yung kanyang nyug dahil nga po yung binilhan niya raw po doon na tindahan is hindi po nagpipiga at sarado po talaga yung bilihan ng mga nyug. Kaya nga po nung pagsabi ni nanay malapit na siya sa bahay, bumalik pa raw po siya para bumili. Ay, talagang nag-sacrifice na naman si nanay, super init nga po. At ito nga po, nilinis na rin po pala ni nanay. Ito guys yung aming freezer na nilalagyan namin ng mga yellow. At sobrang tigas na nga po kasi halos hindi ka na makakuha ng ice. At habang ayan nga po, nilagay na rin namin ito yung aming pansahog dito guys dahil malapit na rin po palang maluto ito. Pero ang aming Yayam guys at si Big Boss ay kumain na rin po, kami na lang po siguro ni nanay ang hindi nakakapag-lunch. So kunting patuyo na lang ito guys, mas gusto ko kasi yung medyo tuyo yung sabaw. So paano ba yan guys? Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye bye po!